Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Meron daw mga bastos. Kung ang pag-uusapan pag-uugali, doon daw sa mga miyembro at mga opisyalis ng Quadcom, parang tatlong katangian yun kong no? Meron isa yung bastos, yung kabaligtaran ng bastos. di mabait. Magalang. Magalang. Ano ba Yun. Alam niyo na kayo, Nelson. Magalang, taga-Pampanga yan. Pagka nagdi-discuss tayo, kailangan mabilis kayo. Kasi Yun, gusto kong ipa-translate kagali. Kasi gusto ko yung pang-unawa talaga. Opo. Kasi layman tayo eh. Sa ganang Kung mamamayan alam tayo, natin Kong. medyo napa-English ng konti, kailangan ma-translate natin kagad. Opo, yan. Oo. Ayoko yung maisip nila na kung ano-ano pinagsasabi ng mga kailangan itagalog mo. Oho. Kasi Kung may magalang, ano pa? Ayan. Merong bastos, magalang. Ano pa ba yung pangatlo? Nelson? Pikon. Tangian? Pikon. Oo, mainit yung ulo. Mainit ang ulo. Hindi napikon eh. Oo. Oo nga. Oo. Oo. May uminit ang ulo eh, mga ganyan. Meron naman Pag pikon ka, mainit ang ulo mo eh. Palagi. Yung naturalesa mo yun. naturalesa. Pikunin talaga. Meron Pikunin talagang ka ganon. talaga dahil Oho. mainit ang dugo mo. Oh. Kung ngayon mga discussion, tigilan na natin. Hindi, meron kasi talagang mga tao kong na minsan nakakaasar madaling makapikon. Di ba? Pinuprovoke hindi. kasi yung tao. Meron talagang Namimikon, namimikon. Iba Oo. naman yun, ikaw nang naaasar eh. Ang Opo. sinasabi natin, yung naging kaganapan ng maraming pagdinig, Oo. madidescribe mo sa iba't ibang mga katangian, yung mga tao Oho. na naging bida at kontrabida doon sa mga pagdinig na yon. Ayun. Di ba? So, tatlo yun. Bastos, Apat. magalang, pikon. Ano yung pang-apat kong? Ano yung sinabi mo? Bastos, magalang, at pikon. Yung high blood. High blood. Iba yung pikon at saka high May mitin ulo. magpinsang buo yun eh. High blood, sabi sa Kapampangan po kasi high blood po tawag. Oo. Oo. Teka lang, doon ba sa mga miyembro at opisyalis ng Quadcom, may makikita ba yung mga apat na pag-uugali na yun ko? Talagay ko. Oo. Pagsikapan natin. O sige nga po, Si unahin Nelson natin dyan yung... magaling. Nelson, I-analyze ikaw. natin, no? I-analyze. Yeah, tingnan mo yung avatar mo, Nelson. Kung yung pagiging magalang muna ko, doon tayo sa positibo muna. Yung magalang. Oh, magalang. Isa lang ang aking ano. Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Oo. Taga-Pampanga siguro yan. Oo. Kasi magalang Pampanga. Hindi. Oo. Taga Mindanao siya. At taga-Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao, Ano to? Batang Adjong. Adjong. Hindi. Si Alonto Adjong, di ba yun? Hindi. Di ba? Meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Oho. Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Oo. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Kahit na buwisit na siya. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir, ha? Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita Oho. kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, Oho. ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw nasa very stressful, nakaupo. Oho. 13, 14 na oras, ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero magalang pa rin. Pinipinta pa Meron pa naman. nga isang tanong eh. Oo. Nakalimutan ko siya nagtatanong na yun eh. Bakit po
ang dami pong napatay. Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oho. Nakaganon pa yung kamay niya. Oho. Ewan ko po sa inyo, sir. Kayo po dapat sumagot ng tanong yun. Oho. Eh, isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Oho. Oo nga naman. Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, Oo. ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po ang makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oho. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oh. Eh samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura, di ba? Ay nakita na natin eh, kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon, makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Oh. Unang-una pumunta siya ron. Okay. Oho. Unang sinabi niya, ayoko na po sana eh. Di ba? Nauna siyang nagsulat, ayaw na eh. Nagbago ang isip, siguro sabi niya, kailangan ipakita ko yung aking buong pusong paggalang rito sa mga taong ito. Kahit na ako'y ginaganito nila, ipakikita ko pa rin na harap ako sa kanila. Yun ang unang-una na batayan ng paggalang din. Pumunta siya, Oho. di ba? Tumugol sa imbitasyon. Ano yung kabaligtaran naman ng kawalan ng paggalang? Ay di sabi nyo, ang pagiging bastos. Oo. Masakit yan. O, ikaw naman ang gumawa ng... Oo. Yung kabastusan naman. Oh, sino naman yun? Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Ikaw, Nelson, baka may maalala ka. Parang ano eh, yung, siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo ano ka, magalang ka, di ba? Oo. So marami doon dyan eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Eh, sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, eh si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip na inasarpe, no? Pinrubog pa nga dating Pangulo. Oo. Saka Wala. yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na, sabi niya doon. Oo. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yun. Oo. Kaya nga Nasa po. batas. Oo. Na kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oo. May mga, Diba? may mga PSG. At saka ang balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Meron ata silang grupo, yung mga general na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. So, bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sani Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom. Eh, meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang ano eh, meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong, Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Aldigat. Saldico. Yun, tama. Oo Sabay nga. pala na-ari niya. Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albit. Ngayon ay... Partner niya dati si dating Senador Manny Pacquiao ganun mo ba? at saka yung aking classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Oo po, oo. Pero
parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Saldi na ng tama, oo. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa Yung mga unang hearing, di ba? mga chairman's office. Oo. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun Opo. nga. Oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko. Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, Oo. ano kaya ang nakain nila? Tama kayo. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang makain. Nakain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun nga, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa atin noon, naku yan katang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oo. Kaya lang Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. Kasi dun sa mukhang- una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit i-deny niya noon yan, Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo CCTV? meron kaming, May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo niyo sa Talagang mga... may connection pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oo. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikwento ninyo Na para... di umano'y pinupulong ni Ano di umano? Nakita na nga eh. Ano ginagawa niya? At nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh, sensitibo. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Oho. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oho. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi yung pag-uusapan niya, ICC pala niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ito connection. bago. Ito naman. Ay, anong pasabog mo ngayon? Oo. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sani Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun doon sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Yun ang- Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro kong, nasabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Hindi, huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Kayo lang ang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Baka nga po, yun Kaya nagbalik baka sa atin tama ng impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng Magkasunod alas na 10. araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang Parehong oras, gano'n? mga ganun ba po, nasa pagitan ng ganung oras ko. siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. No? Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger sa atin na mga no? vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome dun. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi ako nakikialam sa Hindi, noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26-27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya
ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan siya niyo doon muna sana. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis Mhm. na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Mhm. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at kung merong nag-confirm na mapunta siya ron, Oo. so pinayagan siya. Paano Paano siya mangyayari yun? Nasa mula- pag-iingat ka Oo nga, no. ng House of Representatives pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Maidas ay nasa Pasay kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oo. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oo. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oo. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo. Siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So Napakasama. may masama palang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Oo. Balikan natin Sinabi yung usap niya, yan. Duterte ka niya, di ba? Oo. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Ay, medyo offending Medyo talaga. magdaramdam Opo, ka oo. naman. Hindi, dating Pangulo po ito eh. Oo. Meron pang isang bastos doon, yung Arlen Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro po, ngayon niya tawagin presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin, Ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Oo. Mr. Chair, dito po sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oo. Kundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo Mm-mm. ang kabastusan ng isang Pilipino. Oo. Kailangan ilitaw natin. Oo, yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oo. ang ipinakita nilang mga katangian? Nako. Dalawa pala ang ating Oo. ano. Yun hong, sabi niya, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Oo, pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Oh, Oh. yung dating senadora, hindi ba sinabi ni Oo. dating Pangulong Duterte, hindi ko, Hindi ko Kilala kilala eh. Ayun nga, oh. di ba? Oh, tapos, talagang obvious na Pikon eh. Oo. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya ipakukulong kita. Oo. Delima, ipakukulong kita. Mhm. Maski po kanya si Executive Secretary Medjal Dea, tanungin po niyan dyan. Oo. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo yung kauna-unahang sona Oo. ni Pangulong Duterte, sabi niya? Siya ang naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng Herdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yun kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Ay, opo. Oh. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo ho yan. Kung ako halimbawa, Mhm. kung talagang, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na po. Kailangan kilalanin mo ako. Pinipilit niya na. Akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti ka hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip niyo ba?
Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipiko nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected nga eh. No? Affected ka. Pag hindi ka pala niya kilala, medyo masakit palang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo. Pag-importansya mo sa dating Pangulo. Yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala nyo ba yun? Opo. Naalala nyo eh. Yung isa si Congressman Atrasado. Nung nagtanong kayo doon, no? Yung isa yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila, oo. Naalala mo yun? Yes po, Nelson. nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan eh. Sabi ko gano'n, oo. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oo. Kasi kilala ko yung dalawa yan, yung dati, nung hindi pa nag-quadcom eh. Magalang yung dalawa, kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun, hindi niya, are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Oo. Magalang yun, mga kaibigan ko yun eh. Yung isa, kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Oo. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na Umaktong pareho pinagbago abogado. nila. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Yun lang ibig ko sabihin dyan. Yun nga. Oo. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh. Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ang loob mo? Oo. Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Oo. Ayan. Yun. Na natin magalang, bastos, Pikon? pikon, High blood, yung isa. pang-apat, high blood. Go. Mainitin ulo. Ayan. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan ko. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Oo. Walang tatalo. Pero yun, alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako na si Payo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Inaabang, Nagpo-point of order na lang siya eh. Puro point of order. Ito yung problema natin. Opo. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules na nilabag mo. Okay. Kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit niya yon hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin agad siya kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule has been what is your point of violated. order? Opo. What is the point of order? Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama. Ano yun? Wala namang pangkaraniwan. Wala silang sinasabi na rule na na-violate. Kung kamukha nung sinasabi ni Congressman Abante, pinangaralan niya si Pangulo. Aba? Pangulo, kanya, kami po yung nakikiusap, huwag po kayong gagamit ng mga bastos na pananalita na ganito, na bulgar na ganito, ganyan-ganyan. Opo. Sapagkat po, hindi namin papayagan yan. Magpo-point of order po ako. Anong basis ng point of order? Halimbawa, di ba, yung Pangulong Duterte, palagi niyang ginagamit yung PI. Yan. Alam na natin yan. Huwag na natin PI, sabi niya. Para sa kanya, bulgar yun. Paano kung halimbawa, nandun ako, wala lang na gano'n eh. Nasa dalawang pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung PI, hindi isang bulgar
isang pangkaraniwang remark na ginagamit. Oho. Kasi may nagdemanda eh. Ano naging issue ba sa korte yan? Nag-issue sa korte. Dinimanda ng dinimanda ng Oho. ano yung termino natin? Ng kawalan ng paggalang kasi Opo. inano siya, ano? Oho. Slander by D o whatever. Ang ruling ng court, hindi ano yan, common ano lang yan eh. Ayun, ganun ba? Oho. Kasi kung papansinin mo, yung PI, Opo. pansinin mo, sa bawat ginagamit na pananalita ni Pangulong Duterte na PI, wala siyang mo. Ibig sabihin, wala siyang inaano na isang Hindi siya tao. pinapartikular sa isang tao. Wala. Oho. Basta niya, PI. Sabi niya lang. Oho. Iba yung sinabi mong PI mo. Direkta sa'yo. Oho. Pansinin mo lahat ang sinasabi niya. Wala. Kaya makikita mo, kabisado niya yung batas eh. Opo. Kabisado niya yung batas. Oho. So dito lilitaw ngayon lahat. Ito nga, nagpipilit siya, na pinipilit niya na mabuti hindi siya pinangaralan. Oho. Hindi lang kumikibo yung dating presidente. Oh, eh. Pwede nating sabihin sa kanya, pwede nating i-text sa kanya, basahin mo itong desisyon ng Korte Suprema, dalawang jurisprudence. Yung PI ay isang pangkaraniwang ekspresyon na ginagamit. Hindi vulgar. Ayun pala, no? Kaya pala sa Senado, hindi siya pinigil kasi sabi niya, parang, sabi ang ruling... Una, wala siyang sinabing mo. Oho. Di ba? Oho. Statement I-analyze mo lahat ng mga pinagsasabi niya. Wala Statement of yung facts mo. daw po yun eh, sabi niya. Oo. Kumbaga, yun ang nasabi niya that time, actual, nung nababanggit niya salita na yun. Oh, yun. Ayun. Oho. Tapos na ba tayo? Hindi ho, meron pa. Uuwi na ako eh. Martes pa lang eh. Nagkamali ako. Kala ko Biyernes eh.